Okay guys, so for this example naman, let me introduce sa inyo yung tinatawag natin na conditional statement. So sa conditional statement, meron tayong tinatawag na if, else if, and else. So sa if natin, ito yung first condition natin. So kung mapapansin nyo, yung if natin, meron siyang opening and closing parenthesis. So diyan nyo ilalagay yung conditions na gagawin nyo. Then after nyo ilagay yung condition nyo, sa ibaba naman yung conditional statement nyo na. Kung true or false ba yan. So next, kapag ang condition natin sa una ay nag-false siya, didiretso siya nun dito sa pangalawang condition natin, which is sa else if natin. Then sa baba, kagaya nung una, meron din siyang conditional statement. So kung ano man yung ilalagay natin na condition dyan. Kapag dyan, dito wala pa rin at saka dito wala pa rin, yung last resort natin or yung pinaka-last na pupuntahan ng code natin ay sa else po yan. So kapag itong dalawa na to ay naging false sila, automatic yung program mapupunta na siya sa else. So wala na siyang ibang pupuntahan kung hindi itong else po natin. So ito yung magiging conditional natin. So ito yung magbibigay ng decision making sa mismong program natin kung depende yon kung magiging true or false yung value ng condition natin based sa magiging values and condition na ibibigay nyo or i-assign nyo sa kanya.